Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 8, 2026, Wednesday. Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Inday at patuloy itong lumalapit sa kalupaan. Naglabas na rin ng mga weather advisory at tropical cyclone wind signal ang pag-asa tungkol dito. Alamin natin ang latest track nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng mata ng bagyo ay tinatayang nasa layong 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 185 kilometers per hour malapit sa sentro, may bugso hanggang 230 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 930 hectopascals. Kumikilos ito westward sa bilis na 25 kilometers per hour at ang lawak ng strong hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 900 kilometers mula sa sentro. Sa laki at lakas na ito, malinaw na isa itong napakalawak at napakalakas na bagyo na dapat seryosohing bantayan sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang dito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora at ang northern at central portion ng Catanduanes. Sa ilalim ng signal number 1, ang inaasahang lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang banta sa buhay at ari-arian sa antas na ito ay minimal to minor, pero hindi ibig sabihin nito ay maliit na bagay na ito. Sa mga baybaying lugar, sa mga komunidad na lantad sa bukas na hangin at sa mga matataas na bahagi ng lupa, mas madaling mararamdaman ang pabuksong hangin na maaaring magdulot ng abala at pinsala, lalo na sa magagaan na istruktura at sa maliliit na sasakyang pandagat. Bukod sa hangin, isa sa pinakamahalagang dapat tutukan ngayon ay ang ulan. Hindi lang mula kay Inday, kundi mula rin sa habagat na patuloy nitong pinapalakas. Para sa heavy rainfall outlook na direktang inuugnay sa tropical cyclone Inday at southwest monsoon, ngayong araw ay inaasahan ng moderate to heavy rains of 50 to 100 millimeters sa Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas, ang parehong dami ng ulan ay inaasahan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique at Negros Occidental. Pagsapit ng Friday, mas tumitindi pa ang banta sa ilang lugar. Inaasahan ng heavy to intense rains of 100 to 200 millimeters sa Occidental Mindoro at Antique. Kasabay nito, may moderate to heavy rains of 50 to 100 millimeters naman sa Batanes, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Palawan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Mahalagang idiin na pwedeng mas mataas pa rito ang aktual na ulan sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, kapag ang isang lugar ay ilang araw nang umuulan, mas lumalala ang posibilidad ng flash floods at landslides dahil sa antecedent rainfall o naipong tubig sa lupa at sa mga daluyan. Ngayon, puntahan natin ang forecast weather conditions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Zamboanga Peninsula, Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang southwest monsoon, meaning ang habagat ang siyang humihigop ng maraming moisture mula sa dagat at nagtutulak nito papasok sa mga kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya sa mga lugar na ito, hindi lang panandali ang ambon ang inaasahan, mas mataas ang posibilidad ng pabalik-balik na ulan sa loob ng maghapon at may mga pagkakataon na pwedeng tumagal at lumakas ang buhos sa ilang partikular na lugar. Sa Zamboanga Peninsula at Barm, ang ganitong setup ay pwedeng magdulot ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng araw na may mga thunderstorm bands na dumarating sa iba't ibang oras. Sa Sultan Kudarat at Sarangani, mas dapat seryosohin ang ulan ngayong araw dahil kabilang sila sa rainfall outlook. Sapat ang ganitong dami ng ulan para magdulot ng pagbaha sa mababang komunidad at pagguho sa mga lugar na may slope. Sa Antique, Iloilo at Guimaras, mas ramdam ang impluensya ng habagat dahil sa kanilang posisyon sa Western Visayas. Sa Friday, lalo pang tumitindi ang concern sa Antique dahil maaari itong makaranas ng heavy to intense rains. Sa Negros Occidental at Negros Oriental, may posibilidad ng tuloy-tuloy o sunod-sunod na ulan na pwedeng magpalala ng sitwasyon sa mga mababang lugar. Sa Lanao del Norte at South Cotabato, pati na rin sa iba pang bahaging
apektado ng habagat, ang mga buhos ay pwedeng magdala ng mabilis na pagtaas ng tubig at mga landslide risk sa bulubunduking lugar. Para naman sa Palawan, sa natitirang bahagi ng Visayas at sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, hindi kasing lawak o kasing tuloy-tuloy ng ulan sa mga rehiyong mas direktang nasa ilalim ng mas aktibong habagat ang inaasahan. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng panganib. May mga lugar na maaaring maaliwalas sa umaga tapos sa tanghali o hapon ay biglang didilim ang kalangitan at bubuhos ng malakas na ulan sa loob ng maikling panahon. Sa Palawan, mahalagang bantayan ito lalo na bukas at sa Friday dahil kabilang ang probinsya sa heavy rainfall outlook. Kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan sa lahat ng oras, ang pabalik-balik na buhos ay sapat para magdulot ng localized flooding at pagguho sa mga sensitibong bahagi. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang localized thunderstorm. Ibig sabihin, sa mga lugar na ito, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity sa kasalukuyang araw kesa sa direktang tama ng bagyo. Pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas tapos habang umiinit ang panahon ay mas dumarami ang ulap at may mga bahagi na biglang makakaranas ng malakas na ulan sa hapon o gabi. Gayunman, mahalagang tandaan na habang lumalapit si Inday at habang mas humihila ito ng habagat, maaaring magbago ang weather picture at maging mas aktibo ang pag-ulan sa mas maraming bahagi ng Luzon, lalo na sa Hilaga at sa Kanluran. Dumako naman tayo sa track at intensity outlook ni Super Typhoon Inday. Mahalagang bigyang diin na ang heavy rainfall at severe winds ay pwedeng maranasan kahit sa mga lugar na nasa labas ng landfall point at ng forecast confidence cone. Meaning, hindi lang ang eksaktong guhit ng track ang basihan ng posibleng epekto dahil napakalawak ng sirkulasyon ni Inday, ang ulan, hangin at maging ang impluwensya nito sa habagat ay pwedeng makaabot sa mas malawak na bahagi ng bansa. Bukod dito, pwede pang mag-shift ang track sa loob ng confidence cone habang dumarami ang bagong datos at advisory. Ayon sa kasalukuyang forecast, pumasok na si Inday sa PAR at inaasahang kikilos generally westward sa loob ng susunod na 24 hours. Pagkatapos nito, liliko ito pa northwestward habang nananatiling nasa ibabaw ng Philippine Sea. Sa trend na ito, posible itong maging pinakamalapit sa extreme northern Luzon pagsapit ng Friday, July 10, bago tuluyang tumungo sa southern island ng Japan at sa dagat sa hilaga ng Taiwan. Inaasahan din na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Saturday, July 11 at posibleng maglandfall sa eastern coast ng mainland China pagsapit ng Sunday, July 12. Sa madaling sabi, ang pinakamalinaw na senaryo sa ngayon ay isang napakalakas na bagyo na dadaan malapit sa extreme northern Luzon nang hindi direktang tumatawid sa malaking bahagi ng Pilipinas bago tuluyang lumihis pahilaga at pakanluran patungo sa China. Pagdating sa lakas, inaasahang mapapanatili ni Inday ang kanyang strength bilang super typhoon hanggang bukas, July 9. Pagkatapos nito, maaari na itong humina at maging typhoon sa hapon o gabi. Kasunod nito ay ang unti-unting paghina, pero sa forecast na ito, malamang na manatili pa rin itong typhoon sa natitirang bahagi ng forecast period. Mahalagang tandaan na kahit may inaasahang paghina, nananatili pa rin itong isang mapanganib na sistema dahil sa lawak ng kanyang hangin at sa kakayahan nitong magdala ng indirect effect sa malaking bahagi ng bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malawak na epekto ni Inday sa bansa. Ang isa sa pinakamahalagang indirect effect ng bagyong ito ay ang pagpapalakas nito sa habagat. Habang nananatili itong napakalakas sa silangan at hilagang silangan ng bansa, kaya nitong higupin ang mas maraming moisture at baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit ang heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon ay unti-unting lumalawak sa ilang bahagi ng western Luzon, Western Visayas at Western Mindanao. Kaya kahit hindi direktang tumama ang mata ng bagyo sa kalupaan, mararamdaman pa rin ng maraming lugar ang epekto nito sa anyo ng mas malalawak at mas tuloy-tuloy na pag-ulan, gusty conditions at pagtaas ng panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa Super Typhoon Inday dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.